ngayon kasi hindi na gumagawa, hindi na gumagamit ng, ng hulma. Yung, na may daw po din, di ba, kasi galing sa puno o sa kahoy. Ngayon meron silang, meron silang machine doon na gagawa, made of plastic para na-redesign. Sa kailangan gamitan ng makapagawang teknolohiya. So, kasi lahat naman tayo, minsan, especially, di ba, may mga depression sa paa. So, meron machine doon na isusot mo yung paa mo, tapos parang susukati niya, automatic. May yung computer. Tapos parang, kasi may mga ilaw yun. Tapos kukunin yung exact measurement ng paa mo. Kaya, tapos gagawa ka ng hulma, galing doon. Kaya, bibigay sa iyo hulma na yun. Pag gagawa ka ng sapatos, sabihin, ito yung sukat ko, so perfect fit yun. Sapatos. Ang challenge pa rin sa mga magsasapatos ay yung mahal ng mga balat. Yan. Tsaka yun, sa pangmalaking challenge yun. Yung sana new workers, new shoemakers, na mas bata. Kasi nauubos na matatanda is pa-retire na. So parang halos walang pumapalit. Kaya nga ginawa ni Mayor Marcy na biglayin yung sapatos, yung interest doon. Kaya sinama niya sa curriculum yung about shoes, shoe design especially. Are there any risks from modern developments or changes in the area? Like yung mga pagtatayo po ng mga new establishment buildings near the capital market? As early as 1990s pa, through city ordinance, meron na kaming batas na kung magtatayo ka ng any structure bago o kaya renovate your house or building, pinakailangan na sumunod ka dun sa kung paano yung arkitektura ng kapital mo. Anong Jefe Rizal? Dito yan. Historical zone. Kasi ano yun yan, historical saka heritage zone ng Marikina. So yun, protected yun. Hindi ka pwede magtayo ng mga bahay o struktura o building na masyado modern. Dapat susunod ka pa rin doon sa kung paano yung itsura ng mga lumang struktura. Tapos, dahil dito sa Marikina, ayaw namin ng flat, dito sa namin hassle-free roadways, di ba? Ang sidewalk is talagang for people to use, for pedestrians. Meron din batas ng Marikina, at magkakayo ka ng any structure, bahay man, especially commercial building yan, dapat meron kang 5 meter setback para meron kang parking sa harapan. Sa bawat negosyo itatayo mo, may parking spaces allotted for mga delivery vehicles o mga customers. So yung sinasabi mo, ganun. Kasi gusto namin ma-maintain ko yung simula namin ng araw hanggang ngayon, ganun pa rin. At ini-improve pa namin yun. Sir, ano lang po? Kasi di ba sabi niyo po, meron ng mga modern po ngayon na sa paggawa po ng sapatos. Hindi po ba siya nagkakakonflict sa mga manual po ng sapatos? Sa mga manual building gumagawa ng sapatos? Kasi ano po kasi, ano po, nung lumaki po kasi ako sa Marikina, pag narinig ko po na yung sapatos ng Marikina, binili po dito sa Marikina. Parang ang ano po sa akin, gawa po talaga sa kamay kasi po, wala pong kagad na modernization. Hanggang ngayon po sa akin. Tulad na sabi ko, meron mga factories talaga na maka-moderno o makabagong paggawa ng sapatos kasi mabilis. Yung gumagamit ng mga machines. Yung talagang highly commercial ang paggawa ng sapatos. Pero meron pa rin kasi mga discriminating ang gusto yung mga business. So meron nga mas kabataan na ngayon ang yung bespoke shoes. Kaya gusto nyo ng ibang klase nangyari or may pasadya kayo, gagawin nyo din bawa. Kasi kung ano doon sa, ano yung uso naman yun sa mga kabataan eh. Alam ko, parang ginagaya niya yung mga sapatos or mga footwear, parang sinusot ng mga artista sa Korea. Diba? Nasabi ni Sir, hindi lang naman kasi yung balat ng hayop yung sa ngayon ang ginagamit. Kasi yung may mga grupo, yung mga young designer, gusto nila yung from talaga, yung from recyclable material, tapos yung mga local materials na gamit sa iba't ibang lugar sa Southern Philippines, saka yung sa North. Yun. Tapos, Marikina gagawa. Marikina naglalagay ng sol.
Pagkapasadya. Pasadya. Customize. So, balanse pa rin. Merong ang ginagawa mong sapatos sa footwear na ginagamit yung mga machines sa mga factories. Pero meron pa din na nangyari kayo, halimbawa, gusto nyo yung naiba, hindi ordinaryo. Pupunta kayo dun sa mga ilan namin mga designers or mga shoemakers na papasadya nyo na medyo mas mahal ang konti yun. Kasi sadya yun. So, meron pa rin ganun mga shoemakers. At yun ang nagano ngayon, medyo umaangat at magdami. Kadalasan naman may mga yung malalaki tagapagawa gumagamit na ng mga mechanized. Tulad ng Casti Lopez, GB, Gibson. Ano na yung Gibson shoes? Kasi mga 80% ng mga military shoes, mga sundalo, sila gumagawa sa Marikina. Kaya talagang yung swelas, from rubber tree, tapos sila na rin yung gumagawa. May machine sila. Paano gagawa ng so, may manuano pa rin talaga. Hindi nasabi ni Sir, yung tinatawag na backyard industry, meron pa rin sa bahay. Di ba may sinabi sa kanina, hindi nyo na yung Bob Mars. Alam niyo pa yung Bob Mars, yung Sarah Liwan, siya yung gumagawa, ay mamahal nun. Di ba Sir? Oo, di ba? Ay, Bob sabihin. Realization na. Basta ito. Basta may mga mamahaling brand na hindi nyo alam, dito sa Marikina na ginagawa. Magaganda talaga at saka matitibay. Kasi karamihan sa mall. Di ba sa mga mall? Pero bawal magsasabi ng brand niya. Bawal. Mali siya rin. Akat niya na. Kasi hindi gano'n na lang. Yung mga nagtitinda sa mall, nire-refrag. Pero sa Marikina may namahalang package. Yun ang mga talaga, artisans. Sabi nyo, artisans yun. Hindi machine yun, ha? Ano yun? Kamay talaga, handmade. Parang may tayo. Yung sinasabi nga, di ba? Handmade yun. May mga kustura. Tapos may may design. Hindi tayo sino sa mga yung may mga beads ba yun? Basta natahi yun, yung magiging korting bulaklak, korting kung ano man. So ano yun? Talagang hours na ginagawa. Maganda Maganda pumunta sa Hindi, punta kayo sa shoe museum. Sa kansi, parang kaya sa na yung mga design ko. Kasi naka-display iba sa loob ng shoe museum yung mga nanalo sa design competition. Kaso, baka pagbawal na yung picture no? Bawal na lang. Pero pakita nyo na lang. Kasi kung parang may mga side na or areas na pwede Oh, picture. yeah. Pero kapag meron daw po authorization sa inyo na pwede videohan mo, parang pwede mo. Ay, hindi video bawal talaga. Bawal talaga. Sino yun? Papagaling na. Siguro JG yun JG ba yun? Kasi si Baby si Miss Judy, yung ganyan manager doon, mahigpit yun. Kasi video na rin, bawal talaga. Kasi pag video kayo, mapapalabas ninyo, mapapakita niya sa iba. Parang buong museum nakita niyo na wala nang papasok at magkakita na bumusita at pumunta sa museum. Kaya naalaw na namin, certain portions na pwede niyo kunan ng picture. Pero not the entire museum. Hindi, may na si Sir, dadagdagan ko na. Tungkol sa Kapitan Moy, bali hindi ko, naging eskwelahan, and then naging himpilan ng mga Japanese Imperial Army during World War II. And then, in 1990 nga, sa pamumuno nga ni dating Mayor Bayani Catanto, dinonate ng mga Ibarra yun. Bali ngayon, yung tinaguring Sentro ang Pangkultural ng Marikina. Yung local government na ngayon na namamahala ng Kapitan Moy. Ngayon, isa siyang malaking event place. Kaso, sabi Sir, di ba? Yung integridad ng Kapitan Moy, yun ang gusto talaga namin alamin. Kasi nga, di ba, pinakalumang struktura, hindi natin alam. Kasi, di ba, in 2018, may bagyo. Doon, nalala mo yun. Tapos, nagkaroon ng ipo-ipo. Nako, mga timbubog noon. Oo, yung may kakasal, nag-viral pa yun. Yun yun, yung Kapitan Moy. Kaya Nililimit namin yung Nililimit na lang yung capacity. Kasi we have to protect the structure. Since you mentioned po yung about sa museum, what program or event does the museum offer to the public? What? Sorry? What programs or event
does the museum operate at all? Kasi pinupuntahan na eh. Program or event. Once na-celebrate namin yung anniversary ng museum, so inibita namin yung mga young artisans, mga shoemakers, yung mga kilala. So nag-demonstrate sila ng shoemaking doon. Nag-display sila ng mga medyo talagang napaka-modern at medyo mahal ng mga sapatos nila. Tapos may nag-talk about the new era ng shoemaking, yung mga kabataan nga na sina Yuli sa So yun ang mga program namin doon. Tapos we would like to collaborate more with Miss Yuli Santa Ana, yung sa Pateria, para higit parang yung mas ma-involve pa yung mga mas kabataang gumagawa o magka-event sa paggawa ng sapatos sa Marikina. Kasi kailangan magpatuloy yan. Kasi medyo matanda na yung mga owners ngayon. So dapat yung mga anak nila o po nila, dapat masigurado ng city government o ng local government na magpapatuloy itong industriya na ito. For the last po, do you think the historical site in San Roque or the JP Rizal could be as famous as in Chongo? The what? Do you think the historical site in San like yung Ay, Capital heritage Mall zone, po? heritage zone. The heritage site po.